Siguro pagka nagluluto pa tayo ng ampalaya, ay hindi lamang palaging ginisa o pinakbet o inihaw ang ating ampalaya. Siguro dapat din ay mag-isip tayo ng kung ano kaya ang mas masarap pa sa lutong iyon para naman hindi baga nakakasawa. Kaya nga naisip ko ngayong umaga na pasarapin naman ang aking luto at igata naman itong ampalaya na kahapon pa sa ref. Pagbukas ko ng ref ay nakita ko yung mga gulay na yan na parang ilang araw na din doon. Kaya sabi ko ay ano naman kayang masama kung ilalaw ko rin lahat. Basta ang mahalaga ari pagsasama-samahin ko at tiyak na pag naluto ari ay makakain din. At tama ako, napakasarap talaga. So ari at inihanda ko na agad ari mga gulay na ari para maluto ko kaagad. Ayan ho, at handang-handa na lahat ang ating mga pandahok. Ang kulang na lamang ho diyan ay yung ating ampalaya na siyempre naman ay pakihintay at ginagayat ko pa. Wala akong nakatok, wala akong tao. Yun hong naglalago to kang yun ay dahil siguro medyo katal ang kamay ko ay di laguto kong maigi. Tapos ko na ho rin gayatin, hindi ko na lamang na i-video. At syempre, mahirap naman na habang nagagayat ay ako pa din ang nagpipicture. Baka baga mahulog ang aking camera. Nilagyan ko rin ng maraming asin. Sabi, pagka daw ang apalaya ay nilagyan ng asin, pagkatapos ay nilamas, pagkatapos ay hinugas ng maigi, yun daw ay mawawala ng pait. Sabi ko naman, bakit kailangan walang pait? Kaya nga ampalaya ang akin niluluto. Pero dahil hindi naman ako lamang ang kakain nito, at maliga natin, baka mapagusto din kumain yung aking mga kasamahan, ay di siyempre kailangan sundin ang mga patakaran para mawala ang pait ng ampalaya. Kaya ayan, at sige ang lamas ko sa ampalaya. Alam ko ang iniisip ninyo, lamas ng lamas ay baka kadumi ng kamay. Syempre naman ho, bago ko inastahan yung madiin ng paglalamas na yan, ay naghugas muna ako ng kamay. Ilang beses kong sinabon at inamoy-amoyan ko pa kung okay. Ito, tapos na po ang lamasan. Kaya ngayon naman ay itinapat ko sa tubig ang ampalaya at kailangan itong mabanlawan. Kailangan po ay ilang ulit nating uhugasan ng ampalaya o babanlawan ng ampalaya para malis ang alat ng dahil sa energy nating asin kanina. Tapos yun ho, at ating inilagay na sa salaan para ma-drain. Isasalang na po natin ngayon ang ating kawali.
Tapos pag naalis ang tubig, ay atin na lalagyan ng mantika para uminit at nang makapagsimula na tayo ng pagluluto. Uunahin ho natin igisa ang bawang. Tapos ay tuloy ang halo para hindi kaagad masunog. Pagkatapos ay atin na ho susunod ang sibuyas. Atin na din ho ilalagay ang kamatis para labsak na pagka ating inilhok yung iba pang mga ingredients. Ilahok na din po natin ang mushroom. Tapos ay patuloy lamang natin haluin para magsama-sama yung mga sangkap. Ilagay din natin ang ginayat natin talong. At pagkatapos ay lagyan natin ng oyster sauce para lasang-lasa dun sa talong. Lalagay na din po natin ang gata para lumambot agad yung mga nauna nating ingredients. Ngayon naman ay pabayaan po nating kumulo para maluto na kaagad yung ating inilagay na talong. Pagkatapos ay ilalagay na din po natin ang ginayat nating bell pepper, ganon din yung mga siling haba at saka yung siling mahanghang kung mayroon. At pagkatapos nito ay ilalagay na din po natin yung ating pinaka pang finale, yung ampalaya. Yan ho ay nalagyan ko na ng asin, nalamas ko na. Pagkatapos ay akin hong napigana iyan at talaga hong na-drain ko na, kaya palagay ko naman yan po ay wala ng pait. So patuloy po nating pakukuluan hanggang sa lahat ng sangkap ay makita nating luto na. At para ho medyo class ang ating ginataang ampalaya, ay lagyan natin ng garnish na ginayat na mapipinong leeks. O kaya kung walang leeks ay pwede din po ang dahon ng spring onions, at kung wala pa ding spring onions ay pwede din ho yung murang dahon ng bawang. Pagka walang wala ho, ang pinakamaganda hong nakapatong sa ibabaw niyan ay tuyo, daing, pritong isda, o kaya ay pritong karne. Please enjoy po our recipe for today. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out po sa mga patuloy na nanonood, nagla-like, nag-share at nagsusubscribe sa ating channel. Raimundo Guno po.